Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo, 5:50 ng madaling araw sa aking orasan. Kamusta po ako? Nakatulog ko kayo na maayos? O di kaya maski pa paano nakapagpahinga tayo, ano? Ang maganda ho tayo ho ay buhay at tayo ay masiglang pangatawan. Wala ho tayong nararamdaman, hindi maganda sa ating katawan, yun ho importante. Nang magising po tayo. Napakabuti ng Lord sa atin, mga kapatid. Opo. Naaalala ko na kapag may mga pagkakataong hirap matulog eh. Siguro marami tayong mga iniisip na mga bagay-bagay na medyo very challenging sa atin minsan eh. Yung mga nangyayari sa atin sa isang araw. Opo. Kaya minsan hindi tayo nakakatulog dahil po doon. Minsan naman sobrang pag-aalala sa ibang tao, mga kamag-anak na may mga sakit, karamdaman, mga na-confine, di ba? May mga aksidente na kinasangkutan yung ating mga kaibigan. Oo. Minsan yun ang dahilan para hindi tayo nakatulog na maayos eh. Yung labis na pag-iisip minsan. Kaya hindi siya nakakatulong actually sa atin ho. May mga pagkakataon din naman na ang hirap matulog kasi nga siguro yung body clock natin kung tawagin medyo nag-a-adjust. Opo, nag-a-adjust talaga. Lalo na kapag nagkakaedad ka na, yung normal mo na tulog dati nung kabataan mo, parang ang hirap ng kunin sa edad mo ngayon, di ba? Sa edad natin ngayon, medyo nagka-catch up yung ating katawan eh, doon sa mga changes. Opo, kaya minsan dahilan, nahirapan tayong matulog. Pero may mga tao, masandal lang yung likod nila, nakakatulog eh. Oo, ah, masandal lang sa likod, lalo na siyempre yung mga sanay na sanay sa pagtatrabaho. Opo, talagang ah, biyaya ng Diyos yan eh kapag madali tayo nakakatulog. Tapos na fast recovery sa ating katawan. Opo, napaka-importante din po nun. Alright, 5:52. Baka si kapatid na Apple ay meron ding gagawin sa kanilang simbahan. Kaya magsisimula na po tayo mga kapatid. Hindi ko pa siya makita rito eh. Andali lang nga silipin ko, baka nandyan lang. Ah, wala. Alright, let's start mga kapatid. Kamusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin, at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon po ay araw ng Huwebes at 13 sa buwan ng Pebrero 2025. At sa oras po na ito ay tayo po ay mananalangin. Gamitin po nating guide ang The Apostles' Creed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Andito si Apple. Papasukin natin si Apple. Dali ah. Let us wait for Apple.
Tingnan natin, Apple, kung makapasok ka. Ina-add ka na ni Meta rito. Hopefully, makapasok si kapatid. Mga kapatid, mamaya po ay mag-meet kami ni Pastor Dora. Probably lunchtime o di kaya dinner. Depende po sa schedule. Pagdasal niyo po kami sa aming meeting na maging mabunga po yung aming meeting. Dali lang. Pagdasal niyo po si kapatid na Noe kasi umiikot po siya sa buong Pilipinas. Nagbibigay po siya ng mga talks. Yun. Good morning. Good morning, Apple. We can proceed now sa ating Angelus if you want. Just go ahead. Sige po. Let us put ourselves in the presence of God in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour Lord, forth, we we beseech you, O beseech you, Lord, O Lord, thy grace yes, into to our our hearts. hearts, that we, We to to whom the whom incarnation of incarnation of Christ, thy Christ, thy Son, Son, was made made known known by the by the message of message of an angel, made by his his passion passion and and cross, cross, he brought to brought the to glory the of his glory of his resurrection, resurrection. through the same Same Christ our Christ, Lord. our Lord. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Today is the 13th of February, Thursday, and in the liturgy, we don't have any saint that we celebrate. Mhm. However, today is also the second day of the devotion to Saint Rita Mhm. for the 15th Thursday, 15th Mhm. Thursday devotion before her uh, her feast day, her memorial. We observe the 15th Thursday devotion in honor of the 15 years that Saint Rita bore her wound on the forehead. Mhm. Let us offer one Our Father, one Hail Mary, Mhm. and one Glory Be for the intentions of all of us here, for also for the asking for the intention of Saint Rita for a saint of the hopeless cases, saint patron saint of all the mothers and wives as well, battered wives. So we ask intercession Mhm. from Saint Rita. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Rita of Cascia, pray for Pray for us. us, In the name of the Father, of the and of the Father, the Son, Son, and of the and of Holy the Holy Spirit. Spirit. Amen. Good morning. Amen. Apple, baka may anunsyo mula sa inyong parokya at mga kaibigan na pwede nating i-shoutout today. Just go ahead. Yes, good morning po sa lahat, sa ating mga tagapanood. Magandang umaga sa lahat ng mga bumabati sa ating comment section sa live natin ngayon. Good morning po sa inyo. Ang good morning din sa ating mga church workers dito sa Immaculate Conception Parish, Pakis Mansilingan, pinamumunuan ng ating Kura Paroko, Father Farley Ray Santillan. Good morning po sa lahat. Good morning and thank you for the prayers sa ating LRM family. Magandang umaga. At wala naman akong babatiin na ang aking pamilya na nanonood araw-araw. Aking mga magulang. Good morning po sa aking mama, Emily, and Papa Larry. At kami po ay naghahanda para sa mass. Okay. Meron kaming mass dito mamaya. So, sa aming mga kaparokya, aming mga kapitbahay na nandito, meron po tayong monthly mass na pinagdiriwang every second Thursday of the month dito po sa aming tahanan. So, sa mga malapit po dito, inaanyayahan ko po kayo na dumalo at makiisa sa ating monthly mass sa ating BEC dito sa parokya ng Immaculada Concepcion, Bakyas, Mansilingan, Bacolod City. Ayan. So, sa lahat, nawa po ay patnubayan at pakaingatan tayo palagi ng ating mahal na Panginoon sa ating araw-araw na gawain. Let us offer everything to God, that all we do and say will redound to His greater glory and pleasure. Maraming salamat po at magandang umaga. Alright, Apple, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Alright, nakasama natin si kapatid na Apple. Kailangan natin talaga siyang makasama everyday kasi naniniwala si Brad Calix na magandang pasimulan na anumang programa sa isang pananalangin at paghingi ng tulong sa may kapal. Opo, kaya ho, napaka-importante ang role ni kapatid na Apple. Hindi natin siya minsan nakasama dahil po sa kanyang involvement sa parokya. At liban doon, mga kapatid, ay regular natin siya makasama. Apple, maraming salamat. God bless sa buong pamilya. Gusto ko muna batiin ang aking may bahay, si Annalyn. Magandang umaga, ma. At yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Yung aking mother, patuloy niyo ipag-pray si Mama Elsie. Kasi ho, nasa emergency hospital pa rin po. Hindi ko alam kung meron ng available na room para sa kanya. Malalaman ko lang ho mamaya pagkatapos itong broadcast natin. Meron po siyang pneumonia, mga kapatid. Yun po yung findings sa naunang resulta ng kanyang pagka-confine sa ospital. Si Eloisa, magandang umaga. Si Fred R., si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, magandang umaga. Si Buddy, si Bembem, si Paulo, si Picoy, si Rock, si Esme at yung kanilang mga anak, magandang umaga. Si Julie, si Ronlian dyan sa bahagi ng Pangasinan. Si Ate Lydia, magandang umaga po. Si Buboy, si Bog sa kanilang mga anak. Good morning. Kay Tio Joe at Tia Edna at yung kanyang buong pamilya, magandang umaga po. At lahat ng aking mga kamag-anak dyan sa Palawig, Calulbon, Vera Catanduanes. At sa inyong parish priest, God bless, Lord willing, by October ho, ay magkikita-kita ho tayo sa inyong kapistahan. Gusto ko lang din hong i-acknowledge yung mga sharers natin
ng video si Ate Yam T. Montejo, salamat. Kay Corazon Gagi, Alben Bahan, kay Brad Ang Cortez, salamat dyan sa Bantayan, Kabangkalan. Si Agaton Ray Alfante, salamat. Treni Boy Kalimpong, kay Darling May Peñaflor Sibonga, kay Marivic Cabato Largo, salamat. Ebenezer Pastor, kay Sonet Senas, kay Timbal Oni Bahian, at kay Bobby Taruk. Ito yung mga masisipag na nag-share ng ating videos. Ang puro Katoliko, ganoon din ang Southwind Garcia Weldon, dyan sa Lumbia, Cagayan de Oro. Maraming salamat mga kapatid sa pag-share ng ating videos. Gusto ko rin i-acknowledge bago tayo pumunta sa ating gospel for today, ang grupo ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, si Doc Ray Entila, ang aming National Board of Director. Siya rin ang Vice President for External Affairs. At siya rin ang Diocesan Advisor. Si Christian Paul Gailan, yung aming Presidente. Magandang umaga, bro. Kay Harvey Angki, ang Vice President. Si Jerry Lou Quiles, ang Secretary. JB Akma, ang Treasurer. Rodrigo D. Nicolas, ang Auditor. Si Richard Dalugdog, ang PIO. Melchor Valenzuela, ang Sergeant at Arms. Sister Apple Balinas, at ang Natal Family. God bless po. Ganun din si Doc Reynold Navares, si Bro Al Manilla, si John Mark Liboon, at si John Paul Ruby. Magandang umaga po. Si Thea Marie Pescador, Marjorie Batayen Agtoto, magandang umaga po. At sa grupo dyan sa Granada, si Bro Errol Deloso, Pipito Barbon, at ang iba pang mga kasamahan, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Shout out kay Bud sa Legazpi Albay, kapatid, magandang umaga. Shout out sa kanyang kanyang pare na si Father Totoy. Shout out din kay Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, sila Bro Wendell Talibong, si John Doe, si Kenneth Alvin Bustamante, si Romel Palma, at sa iba pang makasama nila dyan sa Punto por Punto. Magandang umaga po. At sa national po ng CFD, magandang umaga po sa inyo. Pinabati ko rin yung aking mga fellow students sa aming catechetical training every Saturday dyan sa Sacred Heart Seminary. At sa aming pinakamasipag na coordinator, Mrs. Vanessa Sabit Molieno. Magandang umaga po kapatid. At God bless po sa inyong leadership. Shoutout din kay Samuel Hinayon Kayakay dyan sa Cavite, Patricia Marie Kaintik, Biuda, si Nida Manday Dilaunon, si Lasta Imer, Cecil Besira, at kay Caleb Maximus. Magandang umaga po. At syempre yung aking parish priest dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, si Very Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, magandang umaga po. Ganon din si Reverend Father Robert Christopher Nobles. Yung aming dalawang seminarians po na si Bro Simon at si Bro Kent, magandang umaga. Sister Malu Albarestan ng PPC, ang presidente at ang lahat ng mga opisyales, si Bro Bernardo Apoyo ng Finance, Bro Mike Sarad, ang parish secretary namin, at si Marlene Logroño Jubian Mare na kanyang mga kasamaan. Si Homer Aspan din, binabati ko. Opo. Chris Simon Bilaong Abadilla, Kent Herson Casiano. Shoutout din sa aking spiritual advisor, Reverend Father Henry Pineda, dyan sa Little Way Seminary, dyan sa Kabangkalan. Magandang umaga, Pads, at ganoon din kay Jesus Bayoneta at sa kanyang buong pamilya. Alright, diretso na ho tayo. Mamaya na ho yung iba. Tayo po ay nasa Mark chapter 7, verse 24 to 30. Sabi po dyan, then Jesus left and went away to the territory near the city of Tyre. He went into a house and did not want anyone to know he was there, but he could not stay hidden. A woman whose daughter had an evil spirit in her heard about Jesus and came to him at once and fell at his feet.
The woman was a Gentile, born in the region of Phoenicia, in Syria. She begged Jesus to drive the demon out of her daughter. But Jesus answered, "Let us first feed the children. It isn't right to take the children's food and throw it to the dogs." "Sir," she answered, "even the dogs under the table eat the children's leftovers." So Jesus said to her, "Because of that answer, go back home, where you will find that the demon has gone out of your daughter." She went home and found her child lying on the bed, and the demon had indeed gone out of her. Mga kapatid, ang evil possession ay totoo po yan. Yan po ay paniniwala na ang evil spirit or demon has taken control of a person's body and mind. Pero ang ginagawa po ng mga kaparian natin na exorcist at the same time ay may mga investigasyon muna yan bago sabihin na ang isang tao, lalaki o babae, bata o matanda o kabataan ay talagang na-possess o inalihan ng evil spirit. Ang kadalasang na simptomas po nito, mga kapatid, ay may mga unusual behavior katulad ng violent movements, shrieking, mayroong groaning, mayroong strange speech, nag-iiba yung salita, inability to pray, blasphemies, at minsan ho, mayroong terror at meron silang hatred do sa mga sacred objects or people. Ayaw nila sa rosary. Opo. Natatakot sila dun sa krus. At kadalasan ho ang treatment sa mga na napoposes na mga tao ay yung exorcism na ginagawa ng pare. Hindi lahat ng pare sa Pilipinas ay may capacity to do this, mga kapatid. Mga selected few lang ito sa Pilipinas ng mga pare. Kaya nga ho, etong exorcism na to na ginagawa ng mga kaparian po natin ay lubhang napaka-importante yan na ministeryo doon sa mga Katoliko, mga kapatid. Meron pong binahiram sa akin si Apple na libro na revised edition ng Exorcism. Ito ay Encounters with the Paranormal and the Occult. Ito po ay sinulat ni Jose Francisco Siquia na siya po ang direktor ng Archdiocese of Manila Office ng Exorcism. Nagsisimula pa lang ho akong basahin ito, pero tumitindig na ho yung balahibo ko pagka binabasa ko to. Hindi kasi biro ito Oo. No ako'y pastor pa, may mga ilan karanasan ho ako sa evil spirit. Yung aking unang may bahay ay meron siyang gift of discernment. Maraming pangyayari sa buhay ko bilang pastor kasi missionary pastor ako Pag sinabing missionary pastor, church planter po. Nagpupunta kami sa ibang lugar, nag-start kami ng gawain. Pag nabuo po yan, aalis po kami, magsisimula ulit kami sa ibang lugar. Yan po yung missionary pastor. Hindi po ako typical na pastor na nawala ng pastor yung isang simbahan, tapos ako yung pumalit. Hindi ako ganun. Ako po yung missionary pastor na we go from one place to another pagka na-establish na po. I would say medyo mabigat po ito kapag may napoposes. Kasi na-involve dito yung buong pagkatao Pag sinabing napoposes, pumasok literal ang demonyo doon sa tao. Literal ho. At ang kung anong gustong gawin ng demonyo sa isang tao, pwede niyang gawin. Pwede niyang utusan Kasi kontrolado niya. Yung keyword doon, kontrolado niya At ang kumukontrol, demonyo. Yung mga aliporis lang to ni Satan, mga maliliit na demonyo ito. Kaya nga tayo, di ba, sa spirit world, naniniwala ang Katoliko dyan May mga kapre, duwende, etc. Di ba? Mga maligno. Wala pang Catholic Church, meron na tayo niyan.
Meron na tayo niyan sa mga tribo-tribo sa Pilipinas. Bago pa ang Katoliko pumunta sa Pilipinas, nag-i-exist na sa atin yan. Mas naging mas malinaw pa yan nung pumasok ang Katoliko sa Pilipinas. At may mga iilang bishop nga at mga kaparian na ginagamit na ito ngayon, yung exorcism. Mga kapatid, dito sa Mark chapter 7 ay hindi po ito kwento na inilagay lang para ma-entertain tayo sa Pilipinas. Hindi ho, ito po'y talagang nangyari. May event na ganito na ang Panginoon Diyos ay pinupuntahan ng maraming tao sa kanyang panahon upang palayain ni Jesus ang mga tao mula po doon sa pagkakaalipin ng dyablo. Sabi dito sa talata, si Jesus ay umalis at nagpupunta po siya doon sa teritoryo ng syudad na Tyre ho ang pangalan. Again, bahay na naman po yung pinuntahan dito ng Panginoon. Gusto niya sanang magpahinga at hangga't maaari, hindi siya maabala muna ng maraming tao. Kaya lang, mayroong babae dito na yung kanyang anak ay inaalihan ng masamang espiritu. Nang nalaman niya na si Jesus ay naandun sa Tyre, nagpapahinga sa bahay, ano po ang kanyang ginawa? Pinuntahan niya po si Jesus at nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang sabi ni Mark, ang babae na ito ay Gentile. Mga kapatid, Hudyo si Jesus. At walang pakialam ang Hudyo sa mga Gentiles. Taga-Phoenicia pa ho ito sa lugar ng Syria. Sabi ni Mark sa kanyang paglalahad sa kanyang kwento, ito po isang narrative, ito po isang kwento, mga kapatid. Totoong kwento, hindi ho ito imbento ni Mark. Totoong kwento na nangyari sa panahon ng ating Panginoon. She begged Jesus to drive the demon out of her daughter. Kapatid, yung salitang begging, mabigat ho yan. Baga, nagmamakaawa. Sino? Yung nanay. Walang pangalan. May problema yung anak niya, inaalihan ng masamang espiritu. So she begged Jesus to drive the demon out of her daughter. Palagay ko, nabalitaan na nga nung nanay na to na si Jesus ay nagpapaalis ng masamang espiritu. Pero pansinin nyo ha, she begged to Jesus, pero ang sagot ng Panginoon, tignan nyo, talatang 27. Ang sabi ng Panginoon, let us first feed the children. It isn't right to take the children's food and throw it to the dogs. Mga kapatid, ito isang ekspresyon ng unang panahon sa panahon ni Jesus na para ba sinasabi niya, kasi nga kausap niya Gentile. Sabi niya, mas uunahin ko ang mga Hudyo kaysa sa mga Hentil. Alam po ba ninyo ang trato ng mga Hudyo sa mga Gentile ay parang aso? Pero dito, medyo maganda-ganda pa ang pagkakasabi. Let us first feed the children, isn't try to take the children's food and throw it to the dogs. Mantakin mo yung sagot dito ng babae. Sabi niya, pero yung mga aso po nakikinabang din po sa tira-tira ng mga kumain ng mga bata. Alam ito ng babae yung expression na ito. Alam niya na hindi siya dapat pumunta sa baluarte ng mga Hudyo. Bawal po yun. Walang pakialam ang Hudyo sa mga Gentiles. Outcast, dogs. Yan yung trato ng mga Hudyo. Kaya nga ho kung tayo po ay nabuhay sa panahon ng Panginoon, nandun tayo sa lugar ng kung saan nandun ang Panginoon Diyos, mararamdaman mo pagka ikaw ay Gentile Imbis na dediretso ka sa lugar na yan, kinakailangan mo mag-detour kasi hindi pwede. Kasi nga ang mga Hudyo, alam nila na sila ay ang pangako ni Yahweh nasa kanila. Napaka-espesyal na tao o grupo ang mga Hudyo noong unang panahon. Kaya kapag may mga Gentiles, may mga mistiso, yung halong Hudyo sa ibang lahi, ay hindi talaga nila yan pinapakialaman. Wala silang paki dyan.
At si Jesus, hindi naman siya nagpakita dito ng sabihin natin na racist si Jesus. Hindi ho. Sinubok niya lang ho itong babae na ito. At nagulat si Jesus sa kanyang sinabi na even the dogs under the table eat the children's leftover. Para ba sinasabi niya kung i-contextualize mo sa Pilipinas, totoo po na wala tayong ugnayan ang Hudyo at ang Gentiles. Totoo po na kami mga aso. Wala kaming kwenta. Pero may pakinabang din po kami sa isang banda sapagkat ang lahat ng nahuhulog doon sa ilalim, doon sa table sa ilalim, kami ho ang nakikinabang. Grabe. Kaya sabi dito ng talatang 29 sa paglalahad ni Mark, sabi diyan, because of that answer, ang sabi ni Jesus, go back home, where you will find that the demon has gone out of your daughter. Mga kapatid, pananampalataya umiral dito sa nanay. Naalala nyo yung sinabi ni Jesus doon sa wedding ng Cana? Di ba? Sundin nyo lahat ang sasabihin ng anak ko referring kay Jesus. Di ba? Kasi medyo nataranta si Mary nung panahon na yon kasi wedding, maraming tao, ubus na yung alak. Nagmamadali siya na pinuntahan yung anak niya para sinasabi niya, "Nak, wala nang alak doon eh. Wala nang alak." Ay sabi ni Jesus, "Kalma, hindi pa to panahon ko, hindi ko pa oras eh." Ila sabi niya sa mama niya, kung i-contextualize mo, "Kalma, mami, kalma, hindi pa oras." Oo. Yun, ang sabi nung nanay ni Mary sa mga servant, kung ano sabihin ng anak ko, gawin nyo lang ha. Ayan. Ito naman, yung babae dito na may anak siya inaalihan ng evil spirit. Actually, nag-usap lang eh. Gumaling yung anak nitong babae na to, display ng faith. Pananampalataya naging puhunan niya. Nag-usap lang. At nung kanyang sagot na tama na may pananampalataya, sabi ng Lord sa kanya, uwi ka na. Magaling na yung anak mo. Kung ikaw yung babae na na-encounter mo si Jesus, inaalihan ng masamang espiritu yung anak mo, tapos nag-usap lang kayo, maniniwala ka ba kay Jesus? Uwi ka rin ba? Sabi ng Panginoon because of that answer, go back home, where you will find that the demon has gone out of your daughter. Sabi ng Bible, siya po'y umuwi at nakita niyo yung anak niya nakahiga na ron sa bed. And the demon had indeed gone out of her. Anong lesson makikita natin dito mga kapatid? Una, makikita natin dito ang babae na siya po ay may concern sa kanyang anak. Kasi kung ito yung nanay o parent na walang paki sa kanyang anak, may problema na, hindi niya na ibabother si Jesus. Sa kanong unang panahon, take note, kapag ka inaalihan ng masamang espiritu, critical po yan. Critical ho yan. Kasi nagpapatunay lang yan nung unang panahon kapag ka inalihan ng masamang espiritu ang individual, especially Gentiles, wala ho ang presensya ng Diyos. Opo, ganun kabigat, walang presensya ang Diyos. So sa panahon natin, ang karamihan ng napoposes, mga kapatid, karamihan ng religion yan, Katoliko. Mga Katolikong hindi malinaw ang relasyon kay Kristo. Mga Katoliko na walang plano sa buhay pananampalataya. Mga naglalaro na Katoliko, hindi seryoso. Hindi nga po nila alam kapag linggo pala dapat nasa simbahan sila. Marami tayong kwento eh. Kung tatanungin mo ano relihiyon, Katoliko ho eh. Maraming cases sa Pilipinas na ang relihiyon ay Katoliko na napoposes.
Mga kapatid, magkaroon tayo ng malasakit sa ating mahal sa buhay. Ito, ang kaso dito, evil possession. Evil possession. Nagkaroon siya ng malasakit. Pangalawa, yung dinisplay ng nanay, yung pananampalataya. Wala nang ginawa ang Panginoon Diyos. Hindi naman niya pinuntahan yung bahay nito para nag-minister siya, di ba? Nag-usap lang sila. Public display ng faith lang nung nanay. Gaano po kalakas yung ating pananampalataya. Pwede pong ma-apply yan. Hindi lang sa evil possession, kundi sa lahat ng areas ng buhay natin na nanghihina po tayo. Yung ating negosyo na nag-flop, relationship na shaky, financial hindi po stable, yung ating spiritual life na hindi natin maintindihan, di ba? Kawalan ng direksyon sa buhay, at marami pang iba. Pangatlo, mga kapatid, yung evil possession is real. Hindi lang yan sa panahon ng Panginoon nangyari. Yan po ay totoong kwento na nangyari sa panahon ng Panginoong Yesus. At sa panahon natin, 2025, pwedeng mangyari pa rin ho yan. Sino po yung mga candidates for that? Yun nga, sinasabi ko, mga Katolikong walang malinaw na relasyon kay Kristo. Mga naglalaro sa buhay pananampalataya. Mga hindi seryoso na Katoliko. Yung mga nagbababad sa kasalanan. Sila po yung mga pinupunterya. Yun po kasi yung mga openings Bisyo, Katoliko ka, pero nasa bisyo ka. Kung makagawa ka ng kasalanan, wagas. Opening ng Diablo yan Oo. Hindi lang nila namamalayan. Dahan-dahan na silang kinokobera ng Diablo yung kanilang pagkatao. Unang binabanatan dyan yung utak Pag nakontrol na ng utak ng Diablo yan, pababa na po yan sa katawan Kontrolado na lahat yan, pati kamay, paa, etc. Kaya kung anong ibubulong ng Diablo, ginagawa. Pag binulong ng Diablo, tumalong ka, tatalon. Pag binulong ng Diablo, kumuha ka ng patalim, saktan mo yung sarili mo. Gagawin po nila yan. Bakit? Kontrolado. Ngayon, huwag kang mag-alala kung ikaw yung Katoliko matino. Katoliko ka na may takot sa Panginoon. Katoliko ka na lumalayo sa kasalanan. Katoliko ka na seryoso sa pananampalataya mo. Malabo kang maposes. Malabo. Hindi evil possession mangyayari sa'yo. Yung mga panlabas lang na atake ng Diablo. Pero yung ikaw ay kokontrole ng Diablo, ikaw ay matinong Katoliko, hindi pwede mangyari sa yan. Yung iyong panata sa Panginoon saka kay Mama Mary at sa mga santo natin, malabo na mangyari sa yan, kapatid. Oo. Pero doon sigurado yan, doon sa mga naglalaro. Yung mga nagsusuot ng maskara ng mga Katoliko, yung mga nakikiride on lang ba sa kanilang parents, mga kamag-anak, na pasimba-simba, pero wala namang relasyon talaga sa Panginoon Diyos. Tapos pag-uwi sa bahay, parehas pa rin ang ugali. Walang nagbabago. Tandaan niyo po ito. Baka may kamag-anak kayo, may kapatid kayo na ganyan. Paalalahanan niyo na po sila. Mahirap yan pag sila'y na-control ng evil spirit. At pinaka-worst niyan, iba mangyayari po sa kanila. Pero finally, sa kabila ng ganitong sitwasyon, may pag-asa. Ang pwede magpalaya ang Panginoong Yesus. Of course, sa tulong ni Mama Mary at yung ating mga santo na nilalapitan, pwedeng mapalaya. At ang ginagamit po sa pagpapalaya ay yung mga exorcist po natin, ng mga pare. Hindi ho natin to bilang layman, hindi tayo masyado dyan. Okay? Ang ating may tutulong ay panalangin doon sa mga pari natin sa Pilipinas na nag-i-engage sa ganitong klaseng ministry. Hindi lang sila basta pare, kundi exorcist pa rin po sila.
nakikipaglaban sila sa dyablo. Now, ang mga pare na exorcist, parang times 10 yung atake ng dyablo sa kanila. Kaya ang mga pare na exorcist, laging nasa mode ng pananalangin yan, lagi nasa mode ng fasting, bawal magkasala. Yan ang mga pare na exorcist. Hindi ho yan basta-basta. Kaya ho, ang gagawin natin bilang layman, magdasal tayo. Pagdasal natin yung mga pari natin na sa tuwing sila ay magmiministeryo sa mga evil possession ng mga tao, ay magagawa nila ng maayos sa biyaya ng ating Panginoong Yesus. Now, as I close, I'd like to challenge you, fellow Catholics, nationwide and beyond. Let us focus sa ating Panginoong Yesus, yung ating relationship. I understand maraming hubahad lang sa ating relasyon sa Panginoon eh. Yung karir mo, yung trabaho mo, pwedeng hindrance yan eh. Yung gadgets, yung mga cellphone sa mga kabataan natin, yan na yung ina-idolize eh. Mga pop star, etc. Marami yan. Yung trabaho mo, di ba? At yung sarili mo mismo. Let me encourage you, kapatid, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Nakakatulong po etong online, pero huwag nating kalimutan na meron tayong pananagutan spiritual sa ating mga sarili. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Basahin nyo rin po yung Catechism of the Catholic Church sapagkat nandun nakalagay yung doktrina natin. Mag-invest po kayo, 500 pesos lang ho yun eh. Oho, mag-invest po kayo. Liban sa Bible, meron tayong Catechism of the Catholic Church at yung ating obligasyon gawin natin. You go to Mass. Let us go to Mass every Sunday, at least every Sunday. Bagamat dire-diretso naman yung misa natin sa Katoliko eh. Monday to Sunday po yan eh. Opo. Pero at least pag Sunday nasa simbahan po tayo. Alam ko hindi lahat pwede sa araw-araw na misa. Okay? Pero at least pag Sunday, be sure na kayo po ay nasa misa ng mas maaga. Opo. Kasi pag medyo naobserbahan ko, pag medyo umatin ako minsan ng misa alas 12, parang feeling ko ninakawan ko ang Diyos ng oras eh. May iba naman, gabi naman sila umaati ng misa for may mga valid reasons probably. Pero nakikita ko lang parang mas mainam pag umaga. Hindi naman po, ito po'y suggestion. Para sa akin, nakikita ko parang okay pagka umaga. Last Sunday po, yung mga anak ko, nag-try silang umati ng hapon, alas 4:30. Po sabi nung anak ko, parang minamadali naman, sabi nga. Observant kasi yung mga anak ko eh. Sabi ko, anak, ano nangyari sa misa ng hapon? Yung punta nyo, ano experience nyo? Sabi, parang minamadali, hindi katulad nung umaga, kompleto. Mula sa procession, di ba? Ganun sa Katoliko, yung procession, tapos sa mga lector natin, binabasa yung merong tatlong pagbasa, di ba? Merong Old Testament, may Psalms sa gitna, parang responsive reading natin, at meron tayong gospel. Kompletong-kompleto sa Katoliko eh. At pagdating sa homily, 20 to 25 minutes nga lang yan eh. Napaka-ikling oras eh. Pero nandiyan na lahat yan. Nakaluhod na tayo ng 2 beses, may greetings na tayo, etc. At ang pinaka-highlights yung Eucharist. Siyempre, yun ang pinaka-highlights natin sa misa. Yung Liturgy of the Word plus yung Eucharist. At yung blessing ng ating pare, no? Sa dulo. So, for me, mga kapatid, exciting, no? Bilang Katoliko. Bago sa akin to eh. Totoo lang eh. Bago sa akin eh. At every Sunday, talagang excited lang ako, no? Excited to meet the Lord Jesus Christ.
to feel the real presence of the Lord sa Eucharist, no? Ah, ang ganda eh. Sana gano'n din po tayo, no? Yung bang parang kasintahan mo si Jesus na excited ka na makita, yung sasabihin niya, di ba? Sa paraan ng homily. Kaya importante ron, mga kapatid, puso talaga eh. O, nakikita ko. Importante yung puso. Every time na we go to Mass, yung ating heart, importante naka-ready talaga. Kasi pag hindi ready yan, ang labas lang niyan, parang wala lang, nagsimba ka na, tas hindi mo naman na-gets. Hindi mo na-gets yung homily. Tapos para bang ritual lang para sa'yo na parang ginawa mo lang for the sake na makapagsimba. Sana hindi ganun. Na para ma-fulfill mo lang yung obligation mo. Hindi dapat ganun. Dapat every Sunday, it should be a fresh encounter lagi. Ganun dapat yung attitude eh, fresh encounter sa Panginoong Yesus. Opo. Pag yan ang attitude ng Katoliko sa Pilipinas, yung ready, pag Saturday pa lang, ready na. Although pwede naman tayo yung magsimba ng Sabado, pag wala ka ng Sunday, pwede namang i-advance yun ng Saturday. Okay. Oh. Pero again, ang bottom line, yung puso pa rin po talaga. Pangalawa, I'd like to encourage you mga kapatid, let us all pursue na mag-dig deeper tayo sa aral na simbahan. Again, hindi natin kaaway ang mga protestante, no? Mga evangelicals, hindi natin kaaway. Ang atin lang, pakita lang natin sa kanila na yung buhay natin na pwede pala magbago. Na pwede pala tayo maging totoong Katoliko. Na hindi lang sa bibig, hindi lang tayo nominal na Katoliko, na Kristiyano, kundi mga seryoso, talagang mga follower ni Jesus. Yun yung gusto kong makita sa Pilipinas, na may mga seryosong tatay, nanay, mga kabataan, mga young professional, na kapag ka tinanong mo, sino ba yung pinakasentro ng buhay mo? Pasasabi niya si Jesus Christ. Na pwede niyang tindigan bilang Katoliko, ay Brad Calix, ako ay follower ako ni Jesus. Yun ang gusto kong makita sa Pilipinas, na tatayo sa bawat parokya, ang mga tatay, hindi kinakahiya na magrosaryo, ililid ang kanyang pamilya. Kasi biblical po lahat yan eh. Oo. Ginugulo lang kasi tayo ng mga protestante dyan eh. Marami silang mga fake news na atake sa atin eh. Opo. Ngayon, kung hindi mo alam yung turo ng simbahan, medyo malilito ka. Kasi wala tayong masyadong alam, di ba? Kaya nga encouragement natin, bumili kayo ng Catechism of the Catholic Church. Magpunta kayo sa Catholic bookstore. Mag-effort po kayo. It can be downloaded, no? Pwedeng i-download yan mula sa inyong mga devices. Opo. Mag-effort tayo kasi pag walang effort, walang kwenta eh. Nag-e-effort nga po kayo sa trabaho nyo, di ba? Nag-e-effort ka sa investment. Meeting a lot of people. Kailangan ng effort eh. Yun pa kayang spiritual life na hindi ka mag-e-effort? Tandaan mo kapatid, walang paglago sa buhay pananampalataya pag wala kang cooperation sa banal na espiritu. Pag wala kang plano na sumabay sa gusto ng Lord sa buhay mo, meron kang effort. You will do something. Gusto mo mag-grow sa Lord? Magbasa ka ng Biblia. Magbasa ka ng Catechism of the Catholic Church. Makinig ka sa mga YouTube channel natin na mga pari na nagtuturo. Maraming paraan eh. Kailangan may disiplina lang tayo, mga kapatid. Opo. You don't need to go to Protestant churches just to prove your point. Hindi. Mag-stay lang po kayo as Catholic at yan po yung kalooban ng Diyos para sa atin. Marami na po tayong mga kapatid na sasamahan po tayo, including si Brad Calix, na we will journey together as Catholic. Yung pinapagawa ng Lord sa akin, kaya niya ako nilagay sa kanyang simbahan, is to guide my fellow Catholics. Let us hold our hands
and let us journey together this year. Pwede ba yon? Seryosohin na natin tong Christian life natin kasi pag namatay tayo na hindi ka seryoso sa pananampalataya mo, huwag kang mag-assume sa langit ka pupunta o sa purgatorio kung wala kang relasyon na malinaw sa ating Panginoong Yesus. Ikaw lang naman ang nakakaalam yan at si Kristo sa katatayuan mo, spiritual, walang ibang nakakaalam yan. Personal yan. It's between you and the Lord Jesus Christ. Pag namatay tayo, haharap tayo sa Panginoon, magkakaroon tayong particular judgment, at mula doon sa encounter mo kay Jesus, pag namatay ka, doon mo malalaman kung saan ka pupunta. It's too late. Kakamot-kamot ka ng ulo sa harapan ng Diyos. Ay Lord, hindi ko po alam yan O sabihin sa'yo ng Lord, anong hindi alam? Hindi ba't may pastor na nilagay ako dyan sa simbahan ko na nagpapaalala sa inyo araw-araw? Anong ginawa mo? Hindi ka naman nag-effort Wala ka namang ginawa. Nagpasaway ka lang sa lupa. O anong plano mo ngayon? Sa tingin mo, may second chance pa ako para sa'yo? Huwag mo nang antayin niya sabihin ni Lord sa'yo, kapatid. Ang ibig ko sabihin, ngayon pa lang, you change your mind. You repent. You change your mind. Talk to God. Talk to Mama Mary. Tukol sa spiritual na katatayuan mo. Mahalaga sa atin, nasa state of grace tayo lagi. Okay? Wala ka sa state of grace kung wala ka sa simbahan. Alam mo ng paglinggo, dapat nagmimisa ka Inuuna mo yung pagsha-shopping mo, inuuna mo yung Boracay, inuuna mo yung kliyente mo sa ibang lugar. Tapos tira-tira na lang yung para kay Lord. Naatim mo yan, tira-tira para kay Jesus. Pero kung makahingi ka ng blessing sa mga lakad mo, gano'n na lang. Tapos, in return, tira-tira lang. Lord, pasensya ka na kasi may kliyente ako kung sabihin ng Lord sa'yo, alam mo, nakakairita ka na puro ka hingi na hingi sa akin Tanggalin ko yung blessing ko sa'yo for a while. Anong pakiramdam, kapatid? Na tinanggal pa samantala ang blessing sa'yo ng Diyos. Para lang turuan tayo, mga kapatid. Alright, alas 6:42 sa aking orasan. I'd like to greet yung mga may birthday ngayon. Meron tayong mga kaibigan na nagbe-birthday. Si Kessia Makilan, Kisha. Happy birthday, Iha. Yan po ay teacher po. Opo, sa elementary. Happy birthday, ma'am. I'd like to greet si Sister Mercy ng Pauline Media at lahat ng staff dyan sa Bacolod. Magandang umaga po, Sister Mercy. Shoutout kay Father Edito Banyo at kay Father Albao dyan sa San Isidro, Paris, Banay-Banay, Davao Oriental. Galing po yan kay Rene Boy Kalimpong. Shoutout mga pads. Shoutout din kay Reverend Father Greg Vega, kay Reverend Father Gabriel Torres, kay Reverend Father Eduardo Musni ng San Lorenzo Ruiz. Salamat. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin, kay Bro Boots Uy, magandang umaga po. At sa kanilang mga elders na si Bro Pabs Gonzales, Jan Inglis. At sa grupong All for Jesus Life Ministry, magandang umaga po. Kila Brother Johnny Bigay, Willie Canseco, at Joseph Benedicto. Sa PESMA Plus, magandang umaga po. Tanghali o gabi dyan sa Israel. God bless sa PESMA Plus. Kay Bro Romel Jerry Natalio, salamat. Sa Latin Rosaries Missionaries, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Gusto lang nating i-acknowledge yung ating mga overseas na nakikinig at nagdadasal sa ating broadcast. Kay Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland, kay Angel Amoma dyan sa Japan, kay Alex Dugang sa Columbus, Ohio sa USA, kay Renita Billete dyan sa Greece, kay Rosa Tadeo sa Hong Kong, Roberto Galang, Rome, Italy, kay Tha Arnel Jawod Sigosio sa Malaysia, kay Usting Fabon Robines Umpad dyan sa Sicily, Italy, kay Romel Parado ng Perugia, Italy, Arturo Pagarpata ng Ghana, Africa, Rego Perocho ng Kuwait, si Alan Lianeta dyan sa Hungary, James Walter Hibanada Tapik sa Canada,
Enteng Narem dyan sa Libya, Eric Cordero dyan sa Singapore, Ariel Berges ng Canada, at Nathan Rose Iligan ng Kingdom of Saudi Arabia. Mga kapatid, announcement lang po, etong March 4 ay magkakaroon po ng ikasampung taon na anibersaryo ang Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines Incorporated, na kung saan si Bro Noe Dora ang tagapanguna niyan, ang ministry head ng Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines Incorporated. Magkakaroon po ng Thanksgiving Mass for the Gift of Salvation March 4. Alas 12 po, doon sa Pastors Formation House sa Lumbia, Cagayan de Oro City. Shout out kay Archbishop Julius Tonel, DD, ang spiritual advisor. Mga kapatid, ako po ay nagdadasal na kung sa tingin nyo ay pwede nyo ako suportahan ng pamasahe papunta po dyan sa Cagayan. Nais ko po sanang dumalo dyan sa Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines. First time ko po nadadalo, Lord willing, ako po ay nagdadasal ng pamasahe ko. Oho, back and forth. Yung pocket money ho, pwedeng gawa ng paraan yan eh. Pero yung pamasahe ho kasi medyo, alam nyo na, hindi naman ako pwede lumangoy. Opo, may takot tayo sa tubig. Mag-i-aeroplano po tayo. Ako po yung nagdadasal na i-consider po ninyo ha, na makapunta tayo doon sa Cagayan para ma-meet natin yung mga pastor na na-convert sa Catholic. Magandang makadaluho ko dito kung kalooban ng Panginoon Diyos. Ha? Depende yan. Kung may bibigay si Lord sa akin ng pang-ticket, pang-aeroplano papunta ron, makakapunta ako ron. Pero pagka hindi, probably next year. Sige po, sige po. I-consider po ninyo mga kapatid ha. Gusto nating pumunta dyan eh. Oo, sige. Announcement dito po sa DYAF sa Bacolod, ang Catholic Faith Defenders, kung saan kabilang si Brad Calix, ay meron na po kaming programa dyan sa DYAF, Historia Sagrada, pag Sabado po yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 9. At pag Sunday naman, ang D1 Ngadalan, alauna ng hapon hanggang alas 2. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Mga kapatid, pakinggan po natin ito. Kung kayo po ay nasa Negros, suportahan po natin ito. Yung aming presidente, Christian Paul Gaylan po, at ang iba pa na mga kasama niya ay naandyan para magbahagi po ng salita ng ating Panginoon Diyos at depensahan yung ating pananampalataya. Mga kapatid, tulungan niyo po ang CFD sa Diocese ng Bacolod. Meron po kaming konting negosyo, ang grupo, para po sa mga logistics po namin. Punta ho kayo sa Facebook page, Catholic Merchandise, at doon ho ay tatambad sa inyo ang mga items na pwede po ninyong mabili. Ang proceeds po niyan ay mapupunta sa logistics po ng mga kasamahan ko sa CFD. Lahat ng sizes po ng t-shirts ay available at mga kulay. At for more information, 0992855025 ang pwede nyo pong tawagan. Punta kayo sa Facebook page na Catholic Merchandise at doon makikita po ninyo ang mga iba't ibang klaseng design ng t-shirts na pwede nating magamit para kung saan man kayo pupunta, mga kapatid. Mga kapatid, kung nais po ninyong sumuporta kay Brad Calix sa ministry para sa expansion ng gawain dito sa Negros, nandyan po nakalagay yung ating GCash. Paki-indicate lang ho kung saan pupunta ang tulong ha. Para ho, kasi yung transparency po importante kay Brad Calix yan. If you want receipt or something, if you want to donate yung mga kailangan natin dito sa studio, marami pa ho tayong kailangan dito at ako po ay umaapila sa inyo na may mga puso na tumulong ay i-consider po ninyo na makipag-partner po kay Brad Calix sa ministry po. At maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Patuloy nyo ipag-pray yung aking mama na si Mama Elsie
at yung aking may bahay na si Annalyn sa kanyang karamdaman. Alright, bago tayo manalangin, gusto ko lang batiin yung mga kasama natin dito ngayon sa broadcast. Si Saji Manlangit, magandang umaga. Salamat sa pag-join, bro. At parang Thailand na salita ito eh. Hindi ko mabasa kung anong ibig sabihin yan. Pero bro, maraming salamat. I could be wrong, pero maraming salamat. Nagsishare din po siya ng video. Maraming salamat, bro. Pakibulong mo lang sa akin mamaya kung ano yung tunay mong pangalan para ma-shoutout kita ng proper bukas. Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong. God bless kapatid. Maraming salamat po. Si Lorenda Virtudazo from Bukidnon. God bless yung sabi niya. Salamat po kapatid na Lorenda. Sino pa ba? Si Jermaline Honasan. Salamat. Balahadya dyan sa San Pedro, Laguna. Si Jason Lagui Ramos watching from Valenzuela City. Maraming salamat Jason. God bless sa buong pamilya. Bobby Taruk, maraming salamat bro. Sabi niya, Christ-centric, trust and remain faithful to our Lord Jesus Christ. Those who hopes in the Lord will renew their strength. Salamat bro. Si John Calix, I think mga kamag-anak ko to o pinsan o maraming salamat sa pag-join mga bro. Sabi ni Rosa Tadeo, good morning and have a blessed day. Brad Calix at sa iyong buong pamilya. At sa lahat pong nanonood ngayon, God bless po sa ating lahat. Salamat, salamat. Sino pa yung nandito? Si Ronilo Limo, salamat. Tama po bro Alex. Alpo, marami talagang balakid ang pag-serve sa Panginoon. Tama po yung realization nyo, kapatid na Ronilo. Maruha Bier, maraming salamat po sa pag-join sa ating broadcast. Ordinaryong Katoliko, maraming salamat po. Salamat sa pag-share. At kay Esmeralda Alcaide Calixtro, asawa po ito ng aking kapatid dyan sa Kainta. Esme, salamat sa pag-join. God bless sa buong family. Kay Pioy Sorino, salamat po sa pag-join. Pipito Barbon, salamat. Ate Yam Montejo, salamat. Adolfo Gabato Villacura, Jason Lapas, magandang umaga, Brad Calix, sabi niya. Rex Del Rosario Alim Puangon, magandang umaga, Bro Rex. Si Bobby Taruk, si Corazon Gagi, salamat po. Junior Coronel, watching from Buhangin, Davao City, under Father Junicio Tabiliran and Father Roy Ong. God bless. Shout out sa iyong mga kaparian, Bro Junior Coronel. Kay Bro Lenny Posadas, Doc, magandang umaga. Regards po kay Pastor at sa inyong work. Salamat po for joining sa ating broadcast. Sino pa ba? Si Laida Huntilla, salamat. Armida Dicena, salamat po sa pag-join. Laida Huntilla, good morning Brad Calix. Ug sa tanan na nanonood at saka kay Sister Apple, magandang umaga po. Sino pa ba? Si Bro Chubby Martin, uy, maraming salamat po. Ganon din kay Kuya Boots, salamat po sa inyo sa pagsama sa ating broadcast. Si Apple, nandito. Apple, salamat. Jessa Moridas, maraming salamat po sa pag-join. Kay Edward Muliken Jr., salamat po sa buong pamilya. Alright, so far naman nabanggit ko yung mga pangalan nyo. Kung may na-miss po ako, paki-chat lang po ako. Pabawi po tayo bukas. Alas 6:54 ng umaga sa aking orasan, tayo po yung mananalangin. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Masaya kami sapagkat nakita namin yung kapangyarihan nyo over sa evil spirit. Nagsalita lang po kayo doon sa nanay, pero resulta nito, dahil sa pananampalataya ng nanay, umalis na po yung evil spirit doon sa anak niyang babae. May power po kayo over evil spirit.
Praying kami sa lahat ng mga bishops at mga pare na exorcist sa panahon namin sa Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng lakas, patuloy na courage na harapin ang magantong pagministeryo sa mga tao na inaalihan ng masamang espiritu. Hindi po biro yung kanilang ministry. Nangangailangan po ito ng backup mula po sa mga layman na katulad po namin. Lord, praying kami sa aming Santo Papa, Pope Francis. Bigyan niyo po siya ng magandang kalusugan at pag-iingat sa maghapong ito at yung kanyang frequent travels, ang inyong protection. Sa lahat po ng mga cardinals niya sa Vatican sa Roma, patuloy sila ingatan sa kanilang different roles. Ang mga bishop, archbishop, monsignor, ang mga kaparian, especially sa Pilipinas, na magampanan po nila yung kanilang role na pagpastoran ang mga simbahan ng Panginoon Diyos. Nagdadasal po kami sa sitwasyon ng Bulkang Kanlaon sa Negros. May mga napapasin pa rin po ang PBOX, and we are praying sa mga tao po na malapit doon sa paanan ng bulkan, patuloy silang ingatan. Lord, nagdadasal po kami sa patuloy na paggala ng mga white van na nangunguha ng mga bata. Pinagdadasal namin yung mastermind nito, kung sino man siya, na magkaroon siya ng realization na mali yung kanyang ginagawa at kinakailangan niyang isuko ang buhay niya sa Panginoon Diyos. Nagdadasal po kami ng proteksyon sa mga bata sa Pilipinas. Makapag-ingat po ang mga magulang, magawa namin yung dapat namin gawin. Ito ay bigla lang umaatake sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at gamit po ang puting van. Nagdadasal po kami sa mahinahong eleksyon sa Mayo, maging matalino kami sa mga iboboto namin. Ito sa halalan. Dadasal kami sa mga OFWs po namin na mga nahihirapan sa kanilang sitwasyon, lalo na sa gitnang silangan. Pinagdadasal po namin na sila po ay makawala doon sa mga employers na ginagawa sila ng di maganda. Praying kami sa Department of Migrant Workers na maasikaso nila yung mga OFWs na sa peligro ang buhay. Lord, we are praying that you will use this broadcast at yung iba pang mga broadcast na makapag-encourage ng Katoliko, ng Catholic community nationwide. Gamitin niyo po ang broadcast na ito upang mahamon, magkaroon ng malusog na pananampalataya ang bawat Katoliko sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Nagdadasal po kami sa 10 taon ng anibersaryo ng asosasyon ng mga converted pastors sa Roman Catholic Church. Itong March 4, Lord willing, magpadala kayo, Lord, ng ticket para sa akin para maka-attend ako dyan sa meeting na yan. Yan sa Thanksgiving Mass na yan sa Cagayan de Oro City sa March 4. Wala po imposible sa iyo pagka niloob nyo na ako'y makapunta doon, ay mangyayari po yon. At nagpapasalamat ako sa mga kapatiran na tutugon sa bagay po na yan. Tulungan niyo po si Bro Noe Dora sa kanyang pag-iikot sa bawat bahagi ng Pilipinas para magbigay ng mga talks sa iba't ibang parokya. Siya po ay manggagaling pa ng Iloilo sa araw na ito at magkita kami ng gabi para mag-usap. We just pray for a meaningful talks. Nagdadasal po ako na opportunity na magamit nyo rin ako sa iba't ibang parokya sa Pilipinas para ikwento yung aking karanasan bilang dating pastor na naging bahagi opisyal ng Simbahang Katoliko. At maraming salamat po sa pabor na ibibigay sa akin ninyo, ni Mama Mary at ng mga bishop dito po sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pribilehiyo na maipagdasal ko rin ang mga kasama ko rito sa broadcast today, sa pinagdadaanan
nila sa kanilang pamilya, negosyo, mga relasyon na may mga lamat. Pag-pray po namin ang inyong kahabagan sa bawat isa po sa amin. Yung mga anak po nila probably na nasasangkot sa mga bisyo, tulungan niyo po. Sa mga negosyo po ng iba sa amin dito, yung iba mga OFWs yung kasama namin today sa broadcast. Salamat sa kanilang panahon na pakikinig at pag-antabay sa broadcast na ito. Lord, alalahanin niyo po si Mama. May pneumonia po siya at naandun siya sa Pasig General Hospital. Wala pong available pa na kwarto sa ngayon. Sana ho ay yung mga kasamahan niya rin ay magawa ng paraan. Patuloy kami nagdadasal para kay Annalyn sa kanyang karamdaman. Hindi pa rin kami nawawala ng pananampalataya at umaasa pa rin po kami that you would do something better para kay Mrs. At sa lahat ng mga nagdadialysis, mga diabetic, mga inooperahan sa mga iba't ibang ospital sa oras na ito. I-guide niyo po yung mga surgeon na hindi sila magkamali sa procedure na kanilang ginagawa. Lord, bahala na po kayo sa amin. We just pray for good health. Pagpapalain niyo po ang DYAF sa kabuuan. Lahat ng mula po sa OIC, ng station manager kay Reverend Father Diramas sa technical side nito at ang iba pa ay gamitin niyo po ang DYAF na makapagatid ng mabuting balita sa mga sa Catholic community dito po sa Negros at sa iba pang naaabot ito na lugar. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. We just want to thank you. Ipanalangin niyo po kami. Please pray for us and with us, Mama Mary, and we would like to thank you sa inyong tulong sa amin. Samahan niyo kami sa maghapong ito na ma-enjoy namin ang aming buhay pananampalataya na si Kristo ang bida at ang inyong salita. We pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Magandang umaga po. Once again, happy birthday sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito, February 13. At sa mga couples po na nagdiriwang probably ng inyong wedding anniversary today, a blessed wedding anniversary po. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak, ako naman si Brad Calix. Mga kapatid, mamayang gabi magkikita tayo 8:00 sa ating experiencing breakthrough. 8:00 ng gabi, mamaya, Lord willing. Pagka hindi tayo matutuloy, just pagbibigay lang po ako ng message kasi makikita kami mamaya ni Bro Noe Dora. Baka may mga changes tayo. Baka wala tayo mamayang gabi. Depende po, depende. Maraming salamat, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Pakishare po yung ating videos, mga kapatid. Maraming salamat po sa mga hindi ko nabati kanina. Paumanhin po, babawi tayo bukas. Ingat po kayo and bye for now.